Magsunod na pumarada ang dalawang magarang sasakyan sa harap ng bungalow house ng mga Valdez. Mula sa mga bahay na kadikit ng maliit na bahay, ay nagsimula na ring lumabas ang mga tao at nakiusyoso. Tila ba may dumating na artista, hindi naman naiwasan ni Emmy ang manliit nang bumaba sa ikalawang sasakyan si Don Flaquido. Aniya, ang bahay nila ay kasing lawak lamang ng isang kwarto sa mga Villa Corda. Nabaling lamang ang tingin niya kay Ashton, nang pisilin nito ang kanyang palad. Binigyan siya nito ng sinserong tingin, "Don't be nervous," marahan na lamang siyang tumungo bilang tugon. "Mareng Amaya, lumabas ka, may bisita kayo." Sigaw ng isa sa kapitbahay nila. Lumapit naman ang isa sa kapitbahay nila, nagniningning ang mga mata nitong sinuri ng tingin ang kabuuan ni Emmy. Simple lamang ang estilo ng suot niyang kulay peach na bestida, ngunit di maikakailang mamahalin ito. "Ang tagal mong nawala ah. Balita namin nag-asawa ka na." Tipid ng ngiti na lamang ang naisukli nito sa ale. Ngunit nang hindi siya umimik, ay ako naman ang tingin nito sa katabi niyang si Ashton. Nakasuot naman ito ng light blue polo, na nakatupi hanggang sa kanyang siko. Tinurnuhan niya iyon ng itim na pantalon at sapatos. "Siya ba ang napangasawa mo?" Yuzisa ng ale habang nanatili kay Ashton ang tingin. Ngunit maya-maya lamang ay nanlaki ang mga mata nito. "Kilala kita," bulalas niya. "Huwag naman masyado ang titig mare, at baka mausag yang bisita ko." Sabat ng pamilyar na tinig. Pare-pareho silang napatingin sa pinagmulan ng boses. "Mama," tila kusa iyong naibulalas ni Emmy, nang makita niya ang kanyang inang papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng kulay dilaw na t-shirt, at kulay itim na leggings. May suot rin itong kulay dilaw na turban. "Mga kapitbahay, tapos na ang show. Pwede na muna kayong umuwi." Malakas na tura ni Amaya Valdez. Hindi naman nakaligtas sa pandinig nila ang bulungan ng mga kapitbahay na nakiusyoso. "Huwag kayong advance, mga mare. Huwag kayong mag-alala, tsismisan tayo mamaya kapag nakaalis na ang mga bisita ng anak ko." Napangiwi na lamang si Emmy sa inasta ng kanyang ina. "Mama naman maktol niya sa asta nito." Tila bigla siyang nahiya, dahil naroon si Ashton Blumentritt at si Don Flaquido. "Halika nga ditong bata ka." Hinila nito ang kanyang kamay. Inilayo niya ito ng ilang hakbang lamang sa kinatatayuan ni Ashton. "Sino ba kasi ang mga kasama mo?" Sandali pa niyang tinapunan ng mga tingin ng mga ito. At siguradong naririnig ng mga ito ang sinabi, dahil hindi naman ganun kalayo ang distansya nila. "Sa loob ko na lang sila ipapakilala ma." Pinimiwanggan naman siya ng kanyang ina. Ilang sandali itong tumitig sa kanilang mga bisita, bago muling bumaling sa kanya. "Yan mga Villa Corda yang dalawang bakit sila nandito?" Napalingon naman si Emmy kay Ashton. Binigyan niya ito ng nahihiyang ngiti. Sinuklian naman siya ni Ashton ng tipid ng ngiti, bago niya ibalik ang tingin sa kanyang ina. "Para po sa pamamanhikan ma." "Nako, mabuti naman. Hindi naman yata ako papayag na hindi kanya panagutan. Kung ganun po, tere na sa loob." Ngunit tila di naman siya inintindi ni Amaya, sa halip ay iginala nito ang kanyang paningin. "Nasaan na yung mapapangasawa mo? Hindi nyo naman yata kasama yung indigo." Maya-maya ay saad nito. Automatikong napatingin si Emmy kay Ashton, para alamin ang reaksyon nito sa sinabi ng kanyang ina. Ngunit nanatili namang walang emosyon ang mukha ng lalaki. "Kasi po hindi naman po siya ang mapapangasawa ko ma." Agad namang nagsalubong ang kilay ng ginang sa tinura ni Emmy. "Ano, narinig mo na, ma? Huwag po tayong feeling bingi." Humalukip-kap naman si Amaya Valdez. "O siya, kung ganun sino?" Bumaling si Emmy kay Ashton Blumentritt. "Siya," bulalas ng kanyang ina. Marahang tumungo si Emmy bilang tugon. Laglag ang panga ng ginang, tila automatiko rin itong sinuri ang kabuuan ni Ashton Blumentritt. "At bakit siya ha? Siya po ang ama ng mga anak ko ma. Akala ko ba yung indigo ang tatay?" "Akala ko rin po." Nanlaki ang mata ng ginang. "Ano ibig mong sabihin?" "Mali ka nang iniisip ma." Mabilis nitong putol ang sabihin ng kanyang ina. "Mahal, tama na yan. Nakakahiya sa mga bisita natin." Pasalamat na lamang si Emmy, at biglang lumabas ng bahay ang kanyang ama. "Pasensya na po kayo mga sir. Tuloy po kayo." Magalang na baling nito sa mag-amang Villa Corda. "Thank you so much po papa." Yumukod si Ashton bilang paggalang.
Napataas na lamang ng kilay si Emmy sa narinig. Huwag masyadong advance, baka mausog. Mahina nitong siniko si Ashton at ibinulong iyon, pero hindi ligtas iyon sa pandinig ng kanyang ama. Ayos lang naman, ang mahalaga gumalang yung tao. Nakangiting saad ni Norberto Valdez. At isa pa kung doon rin naman patungo, hindi naman masamang agahan ng konti. Nang tuluyan silang makapasok sa loob ng bahay, ay magiliw silang pinaupo ni Norberto. Nagpakuha rin ito ng merienda para sa kanila. Naging tahimik na rin si Amaya Valdez matapos ipakilala ni Emmy ang magkabilang panig. Naging maayos naman ang usapan. Magbibigay po kami ng doti. Nako, hindi na kailangan. Ang mahalaga lang, mahango ang dignidad ng anak ko. Mabilis na tanggi ni Norberto Valdez. Humawak siya sa kamay ni Ashton, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Huwag na Ashton. Para mo naman akong binili niyan. Sundin natin ang gusto nila iho. Mahina hong sabat ng Don bago pa makaalma si Ashton. So, let's talk about the wedding. Sunod nitong saad. Ano po sana, kahit sa civil wedding na lang po, iyong simple lang. Hindi naman yata ako papayag dyan hiha. I'm sorry papa, but I understand her. Pwede naman pong secret na lang muna, then after that saka na kami magkakaroon ng mas magarbong kasal. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Don. Tila tutol pa rin ito. Para maiwasan na rin ang conflict. Kung sakaling may gustong manggulo, maiiwasan natin yun. You know papa, we have a lot of business rivals. Nagpakawala naman ng mahinang hininga ang Don. Ganito na lang. Unahin na natin ang pirmahan. Then after 6 months, we will have the wedding. I believe, a 6 months preparation is just enough. Gusto ko pa rin ng magarbong handaan. Bumaling naman si Ashton kay Emmy. What do you think? Okay sige. Ilang minuto pa silang nag-usap-usap. Pinag-usapan nila ang mga detalye sa kasal. Nang masettle na ang plano, ay nagpaalam na rin silang uuwi na. Inihatid pa sila ng mag-asawang Valdez sa labas. Iyong mga apo ko, dalhin mo sila minsan dito. Kailangan nilang makilala ang maganda nilang lola. Maluhaluhang saad ni Amaya Valdez. Nang tila mahuhulog na ang luha nito, ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin. O sige ingat kayo sa biyahe. Bago sila tuluyang sumakay ng kotse, ay mahigpit na yakap ang ipinabaon ng mag-asawa kay Emmy. Mula naman sa di kalayuan, ay nakaparada ang kulay puting kotse. Mula sa loob ay mataman silang pinapanood ni Indigo. Bakit sila nakipagkita sa parents ni Emmy? Walang Kenji tingiting tanong niya kay Warlo Guzman, na nasa passenger seat. Ni hindi niya rin ito tinapunan ng tingin. Nanatili ang atensyon nito sa 5 tao na nag-uusap sa harap ng bahay ng mga Valdez. Para daw sa pamamanhikan niyang master. Nag-igting ang panga nito, habang diretso ang tingin kay Emmy na pinabuksan ni Ashton ng pintuan ng sasakyan. No, she can't marry my uncle. No way. Walang pagsidla ng tuwa si Emmy. Buong akala niya ay sasaktan na naman siya ng kanyang ina. Ngunit naging maayos naman ang usapan nila kanina. Hindi tuloy mapalis ang kanyang ngiti, habang nasa biyahe sila pabalik ng mansyon. You look happy. Puna sa kanya ni Ashton Blumentritt, dahilan para mapatingin siya sa lalaki na nakaupo sa tabi niya sa backseat. Kasi napatawad na ako ni mama. Sumilay naman ang ngiti ni Ashton. At pasensya ka na rin sa mama ko. Masyado siyang astig kanina. It's okay, Emmy. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Lahat ng tao may kanya-kanyang personality. Napangiti na lamang si Emmy. Hindi na rin naman siya umimik. Natuon na ang pansin niya sa pagpasok ng sasakyan sa mansyon ng mga Villacorda. Come on, come with me. Inilahad ni Ashton ang kanyang palad. Napatitig naman roon si Emmy. Hindi siya agad nakaimik dahil sa pagkabigla. I'll show you something. Anong ipapakita mo? It's a surprise, Emmy. Oy, hindi naman siguro vault yan na punong-puno ng pera at gold bars no. Mahina namang natawa si Ashton. Huwag kang tumawa. Nagtatanong lang ako, kasi hindi pa ako handang yumaman. No, it's not a vault. Pinanangkita na lamang niya ng mata ito, bago nito iabot ang kanyang kamay. Nang sandaling magdaiti ang kanilang mga palad, ay nakaramdam siya ng kagaya-gayang init na kay sarap sa pakiramdam.
Nagpatianod na lamang siya, nang marahan siya nitong hilain pababa ng sasakyan. Nang magsimula silang maglakad ay tila nagsimula ring maghurumontado ang kanyang puso. Binaybay nila ang pasilyo sa House of Blumentritt. Nang makarating sila sa tapat ng isang pinto, ay tumigil sila sa paglalakad. Open it. Nakangiting tura ni Ashton sa kanya. Puno naman ng pag-aalangan na itinaas ni Emmy ang kamay. Nang dama po ang kamay niya sa seradura, ay hindi niya naiwasan ang kabahan. Ngunit ang kanyang pag-aalangan, ay nabura ng pamatong ang mainit na palad ni Ashton sa kanyang kamay. Nanatili sa ganun ayos ang kanilang mga kamay, nang pihiti ni Ashton ang seradura. Bago pa tuluyang bumukas ang pinto, ay itinakip ni Ashton ang isa niyang kamay sa kanyang mga mata. Hoy! Bakit may pag-anito? Baka mamaya niyang plano mo na pala akong isalvage niyan. Narinig naman niya ang mahinang tawa ni Ashton, kasunod ay ang marahan nitong pag-alalay sa kanya papasok sa loob ng silid. Are you ready, Emmy? Tanong nito matapos ang ilang hakbang. Hindi naman siguro ako magugulat ng sobra no. I'm not sure. Pinapakaba mo ang heart ko. Napapadyak na lamang si Emmy. Sige na, surprise reveal na. Unti-unting tinanggal ni Ashton ang palad niyang nakatikip sa mga mata nito. Bumungad sa kanya ang malawak na silid. Maaliwalas ang paligid, dahil bukod sa maliwanag ang ilaw, ay kulay puti pa ang dingding. Sa kisame ay nakalambitin ng kulay pula at hugis pusong lobo. May mga heart garland ring nakasabit sa kisame. Bukod roon ay may mga LED lights ring nakasabit sa paligid. Sa sahig naman ay nagkalat ang mga pulang confetti. Sa gitnang bahagi ay mayroong table good for two. Kulay pula rin ang telang pan sa pinroon. Sa gitna ng mesa ay mayroong candlelight. Mayroon ding dalawang hugis pusong frame, kung saan makikita ang larawan nila ni Ashton. Kuha iyon ng panoorin nila ang sunrise na pinuntahan nilang resort. Ano ito? Bumaling siya kay Ashton, na nasa kanyang likuran. Hindi pa naman Valentine's Day, di ba? Today is more special than Valentine, Emmy. This is the happiest day in my life, because you're with me right at this moment. Pinigil naman ni Emmy ang pagsilay ng matamis na ngiti sa kanyang labi. Mga linyahan mo talaga oh. Diretsahin mo na lang kaya ako. Lalo namang lumawak ang ngiti ni Ashton. Ramdam niya ang kilig ng babae, kahit pilit nitong tinatago. Buong kumpiyansa niyang inilahad ang kanyang kamay. Can I have this dance? Sasayaw lang pala may introduction pang nalalaman. Tinanggap nito ang kanyang kamay. Marahan naman iyong hinila ni Ashton, at ipinatong sa kanyang balikat. Maya-maya pa ay pumailan lang ang malamyos na musika. One early night of October, when I met my forever. In dark road of danger, comes a young lady intruder. Then just like characters of fairy tales, I found a damsel turned knight. Pareho na lamang silang napangiti. Bumalik sa alaala nila ang una nilang sayaw sa pinuntahan nilang resort noon. Inihilig ni Emmy ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Humigpit naman ang pagkakayapos sa kanya ni Ashton. Pareho nilang ninamnam ang awitin. Swords ang armors in life's battle. Brave or not, to the young lady I stumble. Oh my beloved, hold my hand. Take me, own me ever and ever. Damaloy sa alaala nila ang kanilang unang pagtatagpo. Kung paano kumunat ang noo ni Ashton, matapos silang magbanggaan. Nilang na lamang si Ashton. Aniya sa sarili, nang una pa lamang niya itong makita sa family picture ng mga Villacorda, ay nakuha na nito ang paghanga niya. Let's make a happy endings together. And a love that stays forever. It's you whom I only want. My young lady, trophy of my life. Damaloy sa alaala ni Ashton ang nakaraan. Naalala pa niya kung paano niya panoorin si Emmy mula sa malayo. Nakontento siyang panoorin ito sa loob ng kanyang sasakyan, habang nasa labas ito ng inuukupang bahay. Gusto-gusto niya itong lapitan ng haplosan ang umbok nito sa tiyan. Gusto niyang samahan ito habang nagdadalang tao, ngunit kinain siya ng takot na baka lalo itong magalit sa kanya. Nakontento siya sa mga pictures at videos na pinapadala ni Tadeo. Gumuhit din sa alaala niya kung paano ito nagalit sa kanya noon. Kaya naman ngayong maayos na sila, ay abot langit ang sayang kanyang nadarama. Sa labis na ligaya, ay hindi na niya namalayan ang pagtulo ng kanyang luha na kaagad rin naman niyang pinyunas.
Hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Emmy ang pagsinghot ni Ashton. Hoy, bakit? Kaagad niya itong tiningala. Wala itong kahit anong luha sa pisngi, ngunit namumula ang mata nito at ang tungki ng ilong nito. Masaya lang ako. Nangunot naman ang noo ni Emmy. Kasi magiging Mrs. Villacorda ka na. Matagal pa yun ah. Maghihintay pa tayo ng 6 months. Next year pa ako magiging Mrs. Bahagyang lumayo sa kanya si Ashton, at kinuha ang dalawa niyang kamay. No, Emmy. I will marry you today. Napaawang na lamang ang bibig ni Emmy, nang ilabas ni Ashton ang isang singsing sa kanyang bulsa. We don't have a priest in front of us. But I still want to give my vows to you. Itinapat nito ang singsing sa dulo ng kanyang palasangsingan, at sinserong tumingin sa kanyang mga mata. I, Ashton Blumentritt Villacorda, take Emmy Valdez to be my lawfully wedded wife till eternity. I promise to God that I will have and hold you, from this day forward, for better or worse, for richer and poorer, in sickness and in health until forever. Maluha-luha nitong isinuot ang singsing sa daliri ng babae. Ang daya mo thunders. Hindi ako ready sa speech. Pinigil rin ni Emmy ang maluha dahil sa ligayang nadarama. Ni sa panaginip ay di niya inakalang mangyayari ang araw na ito. It's okay, Emmy. Kinuha nito ang kanyang palad, at inilagay ang singsing sa kanya roon. Kaagad namang itinapat ni Emmy iyon sa palasangsingan ni Ashton. Wala akong handang speech gaya ng sayo, kasi hindi ko kabisado yung linyahan ng mga kinakasal. Pero isa lang ang maipapangako ko, Ashton, magiging cool akong may bahay at nanay. Huwag kang mag-alala, hindi kita bubungangaan. Mahina namang natawa si Ashton sa tinuran nito. Ano pa nang masasabi ko? Naisuot mo na ang singsing sakin. Sige na nga, I do. Nakatawa nitong isinuot ang singsing sa daliri ni Ashton. Thank you, Emmy. Bago pa siya makaimik, ay dumapo na ang labi ni Ashton sa kanyang labi. Nag-init ang kanyang pisngi, kahit smack kiss lang naman iyon. Tila naman hindi iyon napansin ni Ashton, dahil marahan siya nitong hinila palapit sa mesang naroon. May dinampot itong folder at ballpen roon. Here's the marriage contract. Pirma mo na lang ang kulang. Iniabot niya iyon kay Emmy. Kinuha nito ang marriage contract, at ang ballpen na hawak ni Ashton. Gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Ashton. Ngunit ang ngiti niyang iyon, ay nabura sa sunod na tinura ni Emmy. Paano kung ayokong pirmahan to thunders? Joke lang naman. Tumatawang saad ng dalaga, kasabay ng pagpirma niya sa marriage contract na kanyang hawak. Pinakaba mo ako, Emmy. Lalo namang natawa ang babae sa tinuran nito. Oh, heto na. Pirmado na. Nakangiting iniabot niya ang papeles kay Ashton Blumentritt. Maluhaluhang namang tinanggap iyon ni Ashton. Hindi pa rin siya makapaniwala. Para siyang nananaginip sa katotohanang asawa na niya ngayon, ang babaeng noon pa niya pinapangarap. Ramdam rin niyang komportable na ang babae sa kanya. Nagagawa na nitong tumawa at ngumiti sa harap niya, na labis na ikinatutuwa ng kanyang puso. Ilang sandali lamang ay pumasok sa loob ang dalawang katulong, at may dalang pagkain. Matapos nilang itong iayos sa mesa, ay ibinigay ni Ashton ang folder sa mas matanda sa kanila. Iniwan na rin sila ng mga ito nang magsimula na silang kumain. Naging masaya ang kanilang early dinner. Napuno iyon ng tawanan, dahil palaging may baong biro ang dalaga. Nang matapos ang hapunan nila, ay dinala siya ni Ashton sa veranda ng bahay. Magkatabi nilang pinanood ang paglubog ng araw. Emmy, tawag sa kanya ni Ashton, dahilan para mapalingon siya rito. Since we're already married, can we have our honeymoon too? Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Emmy sa narinig. Napaawang na lamang ang labi niya. Tila rin nagkulay suka ang kanyang mukha. What's with your face? We are husband and wife now. And beside, nakabuo na rin tayo ng kambal kaya. Thunders. Tili niya dahilan para matigil sa pagsasalita ang lalaki. Akin na yung papel. Ayoko na. Babawiin ko na yung pirma ko roon. Naghi-hysterical niyang turan. Pinigil naman ni Ashton ang matawa, nang makita niyang pulang-pula na ang mukha ng babae. It's too late, my beloved. Malamang nasa lawyer ko na ngayon ang papeles. Wala ka nang magagawa, asawa na kita ngayon. Gusto ko na agad magsisi. Sinapo nito ang kanyang ulo, na para bang problemadong problemado.
Mahina namang natawa si Ashton Blumentritt. I am just kidding. Walang honeymoon kung ayaw mo. Nakabusangot na tumitig sa kanya si Emmy. Hindi ako natutuwa sa joke mo, Thunders. Huwag mo nang ulitin yun. Yes, Mrs. Villacorda. Nakangiti itong sumaludo sa kanya. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila, nang matuon ang pansin ni Emmy sa papalubog na araw. Sabi ni Tado, ayaw mo daw ng flowers. Biglang saad ni Ashton. Automatiko namang napalingon si Emmy kay Ashton, dahil sa tinura nito. Anong nangyari? Gustong-gusto mo ng flowers noon ah? Nag-iwas naman ng tingin ng babae. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Mahina niyang turan. Dahil ba sa ginawa ko noon, Emmy? Hindi naman nakaimik si Emmy. Hindi rin niya maintindihan ang sarili. Tila ba ipinapaalala ng mga bulaklak ang nangyari noon? I know, it's because of me. Mahinang napabuntong hininga si Ashton. Napayuko na lamang si Emmy. Aniya sa sarili, mukhang determinado ang lalaki na pag-usapan nila ang bagay na iyon. Tiyak na hindi siya makakaiwas. Pinilit niya ang sariling magsalita sa malumanay na paraan. Kung hindi muna ako lumibot sa garden noon, baka hindi nangyari iyon. Nagkita sana kami ni Indigo. No, Emmy. Putol ni Ashton sa dapat sana ay sasabihin niya. Kahit mas maaga kang pumunta, di mo pa rin makikita si Indigo. Kunot-noo siyang napabaling kay Ashton. Anong ibig mong sabihin? Ilang sandali siyang tinitigan ni Ashton bago ito nagsalita. Hindi pa nakakauwi ng bansa noon si Indigo. Umuwi lang siya after mong tumakas. Nagbibiro ka diba? Umiling-iling siya. Tila bigla siyang nilukob ng guilt sa pagtatanim ng galit noon kay Indigo, at galit sa katotohanang na-set up siya noon. Marahan namang umiling si Ashton bilang tugon. Hindi. Tila kusang tumulo ang kanyang luha. It's the truth, Emmy. I'm sorry. Nag-iwas ng tingin si Emmy. Tiningala rin siya upang pigilan ang lalo pang pagtulo ng kanyang luha. Pinigil niya ang sariling magalit. Pinilit niyang lookan ang kanyang pangunawa. Aniya sa sarili, walang mangyayari kung aawayin niya ang lalaki. Nangyari na ang nangyari at isa pa, asawa na niya ngayon si Ashton Blumentritt. I'm sorry. Let me cure the trauma that I've caused you. Marahan nitong hinawakan ang kanyang kamay. Nang magpaubaya siya ay marahan nitong hinila ang kanyang kamay patungo sa kung saan. Ngunit tila tinakasan ng dugo si Emmy, nang makita niya ang namumukadkad na bulaklak sa paligid. Tila lumakas ang tibok ng kanyang puso, nang ilibat niya ang tingin sa hardin. Parang deja vu, tila. Ganon rin ang oras nang libutin niya ang hardin, 4 na taon na ang nakakaraan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Anong ginagawa natin dito? Ayoko dito. Tila kusang tumulo ang kanyang luha, kasabay ng paghakbang ng kanyang paa palayo. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya, nang mahigpit siyang yakapin ni Ashton mula sa kanyang likuran. Kasama mo ako. Don't be afraid, Emmy. Umiling-iling si Emmy, hindi pa rin mampat ang kanyang luha. Para siyang robot nang pihitin siya paarap ni Ashton. Come on, we need to do this. Hindi ko kaya. Humihikbing turan niya. Umiling-iling din siya pagkatapos. Ayoko. Aalis na ako. Paano ka makakalimot kung di mo haharapin ang takot mo? Pinyunas ni Ashton ang luha sa kanyang mga pisngi. Nandito ako, Emmy. Hindi ka na mapapahamak na katulad ng dati. Gusto ko lang ibalik ang dati mong pagkagusto sa flowers. Gusto kong ibalik ang dating ikaw na walang pinangangambahan. Nang maramdaman niyang kumalma na ang dalaga, ay marahan niya itong hinila. Ramdam niya ang panginginig nito sa bawat paghakbang nila. Don't be afraid. Pikit matang nagpahila si Emmy. Ngunit sa kanyang pagpikit, ay tila nag-replay sa utak nito ang kanyang ngiti, habang nililibot ang garden noon. Tila naramdaman niyang muli ang ligayang kanyang nadarama, nang pitasin ito ang bulaklak ng hibiscus. I'm sorry. Hindi ko sinadya na gawin kang ganito. Sobra lang akong nadala noon sa emosyon ko, nagpadalos-dalos ako ng desisyon. Nang magmulat siya ng mata, nasa tapat na sila ng kabong kanyang pinuntahan noon. Tila umabot sa langit ang kabog ng kanyang dibdib. Let me ease the trauma. Allow me to heal you. Bago pa siya makaimik, ay tila tumigil ang ikot ng kanyang mundo sa sunod na ginawa ni Ashton Blumentritt.